Mayong gabi, mayong buntag, mayong hapon, mayong udto. Kung kining programa inyong makita man sa Hope Channel o sa ato usab ng Facebook, nalipay mi with Pastor Pamunag nga magikauban na sab ninyo nining ato nga pagtuon. Ug labi na among panimbaya sa pinasahi ang ato ang main host nining ato nga takdas pagtuon, si Pastor Salarda, Pastor Kaimi o si Pastor Pido. Lipay mi nga nagbiyahe o nagsigabot ng uban apan atong iampo gihapon ang ilang nga biyahe pabalik dinhi sa ato nga union aron sila natab ato makauban dinhi sa kanginan. Apan sa dili pa ta magatuon sa ato nga leksyon, magampo ta kapaglaom. Labing gamhanan balaan amo nga Dios. Karon nga gabi Ginoo, samtang kami magatuon sa imong nga pulong, nagampo kami sa imong balaan nga espiritu nga magagiya kanamo aron ang imong pulong mahimong panalangin ug maghatag kanamo og lig-on nga pundasyon sa amo nga pagpaabot sa imong pagbalik. Salamat kayo Ginoo nga ikaw magatubag sa imong pagampo ug magagamit namo dinhi sa studio ni Pastor Pamunag. Kaya ako kinitugyan laomang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Ug karon mga kapaglaom, nanata sa lesson 5. No, ato medyo ginabalik sa matag lesson nato dinhi sa kanginan nga ang ato ang quarter nga lesson nagisgot kini mahitungod sa Exodus. O gani last week, no, grabe ka bukat to nga topic Pastor Pamunag kay grabe man gyud tong hampak, no, mga siyam to hampak pero karon nga topic murag mooy ika napulo og ang uluhan sa ato nga leksyon for this week giuluhan kini makaigsunan og Passover. Nag-ingon dinhi sa Exodus 12 verse 26-27, and it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and delivered our households. So kining leksyon nato mga kaigsunan, mao ni ang climax, mao ni ang panapos sa plague nga gipahimutang gayod dito sa Egypt. Gani mga kaigsunan, tanan nga mga tao nini, ma-Egyptian man, ma-Israelhanon man, dapat mangandam. Kay tungod kining panghitabo mga kaigsunan, ingon pa sa itong leksyon, between life and death. So pili lang yun ta. Either mo tuota sa gisulti, nga gipadayag sa Ginoo, or murag dili na to matuhuan. Nga imagino ni mo to Pastor Pamunag, ang firstborn, mamatay, dili lang ang tao, pati ang mananap. No, grabe kayo ning call mga kaigsunan nga gikinahanglan gyud sa total trust sa maong nga saad, sa maong nga gisulti sa Ginoo ngadto kang Moses o sa mga iyang nga mga katawan. Apan atong nasayran mga kaigsunan nga medyo lain ang statement, lain ang pagsabot, o gani ato nang masayran karon nga semana. Pastor Pamunag. Yes, Pastor Joy, og mga kapaglaom atong nakita ang atong lesson karon nga week nga wa pagyud ay nahuman ang gitawag nato mga kaigsuonan og kining mga plagues. Gisulti ganhan ni Pastor Joy, bugat kayo ang the other week, pero Pastor Joy, mas bugat ron. Mas bugat karon nga week. Mao ni pinakabugat gyud kay ang atong leksyon mga kaigsuonan. Diri na-upstake ang mga kinabuhi sa mga Egyptians. Dili lang sa family ni Pharaoh, dili lang sa iyahang mga officials, labaw sa nga tanan, ang kuan Pastor Joy, ang tibuok nasod sa Ehipto, mga kaigsuunan. And you know, what is the problem mga kaigsuunan din sa atong lesson? Nag-ingon diri, Pharaoh's attitude. Kana yung iyaharag yung habang taras Pastor Joy, kanang iyahang response sa Ginoo mga kaigsuunan toward the living God of Israel will determine not just his future, but that is of the future of his nation. So Pastor Joy, kini nga time kung nabasa na to ang lesson mga igsuono, kabalo naman kita sa sugilano na ni, makita gyud nato nga mao ni ultimatum nga gihatag sa Ginoo, og kini nga ultimatum dili na ni mga flies, mga frogs, dili na ni ang water mahimong blood mga kaigsuunan or kanang gitawag na to og mga destruction, mga hails,
kini mga kaigsuonan maghisgot na ni sa atong pinangga, Pastor Joy, kanang gitawag nila og firstborn sa sulod sa puluyanan mga igsuon og naay mahitabuan ni ato ni dungagan pagtuon niining atong lesson karon. Gani Pastor Pamunag, nay na gibutang dinhi ba sa maong nga statement sa opening sa atong election. Nag-ingon sa dinhi, Pharaoh and his officials will be responsible for the fate of many people, either for life or for death. Kaning senaryo, ang decision, ang choices sa usa ka leader o sa mga officials sa iyahang mga butang talag mga kabinete, mura og dako kaysa nga factor or influence ngadto sa mga katawhan. Imagine nimo kung ang officials o ang leader medyo dili kay siya kumbinsado, dili kay siya dili niya tagaan og kabukaton ang statement nga gisulti ni Moses. Gani kung imo basahon ng leksyon si Moses medyo nalain yun si Moses, tas aksog kasuko si Moses kay di man mataga, dili man wa man gitagaan og kabukaton ang katapusan nga plague, the 10 plague. Kung naagani, kung unsa ang nahitabo sa Egyptian, sa kamatayon sa firstborn son, kini siya, Pastor Pamunag, dako ni ang contribution sa decision o sa pagpili sa mga leaders. Gani kining atong nga leksyon, dako kayo og kita nga mga leaders, mura og bukat di ang atong responsibility kay siyempre daghang gupong gatanaw ang atong nga mga leaders sa church, dili lang tingali sa church, sa community, gatanaw sila. No? We have kanang naatay mura ba og responsibility, accountability sa ato nga mga gipagbuhat. Pangbuhat. Bisan Pastor Joy og mga kapaglaom sa atong family. Dili lang sa mga community, dili lang sa church, bisan sa atong family. Usahay na ay mga bugat kay nga desisyon nga atong himuon. O makita na to usahay nga ang tanan nga future na to, Pastor Joy, nga kana bitawng destiny or whatever the result, magmatter yun kining atong desisyon karon or magmatter yun na sa desisyon sa mga pangulo, mga kaigsuunan, kay kini maghisgot man, nag-ingon diri, unsay direksyon nato or atong paadtuan unya, diha na nakasalalay o diha na nakabase sa desisyon nato. Karon mo na nga, dili di ay po lalim, Pastor Joy, o mga kaigsuunan, kining magdesisyon ta nga dali-dali lang, magdesisyon ta nga wala tay mga pag-ampo, magdesisyon ta nga warag ang ato lang gipatuyok or iral sa itong kinabuhi, ang ato abakhang kwan, Pastor Joy, kanang ato ang garbo, ang ato ang kanang bunga lang sa atong kasuko, kay naganigingon mga kaigsuunan nga, kung naa ka sa dili maayong kahimtang or you are upset, dili gud mahimo maayo, Pastor Joy, maghimo taog mga desisyon. Mao hinungdan mga igsoon nga dinhi sa atong lesson nag-ingon diri, how do you feel or how do we feel and what do we do when the gravity of circumstances lies heavy upon us and we have to choose the next step and direction, a choice that can greatly impact the lives of many others besides ourselves. So sa ako nakita mga kaigsuonan, Pastor Joy, kining pagluhod yun, mao gini una atong buhaton. Kay wa magita mo. Pero si Pero, Pastor Joy, warag wa gyud. Dini nga time, warag ako nakita mga igsoon, wa gina sa iya nga mo surrender siya o moadto siya mga kaigsuonan magpagkitabang sa Ginoo. So, ang atong eleksyon mga kaigsuonan, giluhan man ig Passover ato man to wara og introduction sa atong eleksyon. O sa ning Passover. Passover, murag medyo nakaadto man ka og Israel, Pastor Pamunag. Murag kaning Passover, usually gina-celebrate man gihapon nila sa mga Israel or karon nga kapanahon na, murag it's a celebration in remembrance kung giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Yes. So the word nga Passover. Yes. O sa ning Passover, Pastor Pamunag. Yes, salamat kay Pastor Joy. Ato gyud nakita sa ato ang lesson nga sa Exodus chapter 12. Yeah, Pastor Joy, makita na to og sa pinulungan na nga kuan mga kaigsuonan sa verse 12 and 13 nag-ingon gyud diri nga ang meaning sa Passover
the divine judgment of destruction will pass over. Over. Duha ka word. Will pass. Sana mulabay ra. Mulabay. O agyan lang. Labyan lang. O nag-ingon din nga because the destruction will pass over. So the Israelites' homes on which the doorpost had been marked by the blood of the Lamb, ato nang hisgutan, Pastor Joy, the sign of life and salvation. So, gitawag ni siya sa Hebrew, mga kaigsunan, og pisak. I don't know, og mao ba ni ang pagka-pronounce. Og sa verb na siya, mga kaigsunan, to pass over. Muraog. Sa Ilabyan lang. Gilaktawan. Sa Bisaya na, gilaktawan, gisaylohan, pass over. No? Pass over. Gani, ang ato nga leksyon, nagsaysay po din Pastor Pamunag nga gisugo sila sa Ginoo sa pagbutang og blood, no, blood diha sa doorpost. Ingon din nga aron ang kasuko og ang anghel sa kamatayon mulabay. Dili masulod ang death diha sa puloy-anan. So kini siyang nga senaryo, mao ni ang last plague. Mao ni ang dinhi sa Sunday, one more plague kadtong the death of the firstborn. Yes. Nga yes. Balikan na to gamay, Pastor Joy, sa Sunday mga kapaglaom, no, ato nakita nga kining before aning gitawag, Pastor Joy, og Passover. Nakita na to diri sa atong lesson nga ang Ginoo before sa last one plague, iyahang gibubo sa Egypt, iyag yung gipahibalo kang Pharaoh through Moses nga maunay mahitabo. So nakita na to mga kaigsuunan nga wa gyoy sekreto, gani gipahimangnuan siya daan, gisultihan siya nga ang mga kinamagwangang anak sa mga Egyptians, mga matay. O ato yung maklaro mga kaigsuunan nga even Amos chapter 3 verse 7, kanunay gyud nagsulti nga before destruction, Pastor Joy, sa usa ka tawo warning gikan sa Ginoo. O dili pwede nga warag diretsuhon na ka nga wa ka kahibalog unsa ba da ito, nakalitan kag unsa may akong nahimo. Ang warning, Pastor Pamunag, dito gasugod sa one plague. Ay, of course. Warning na to siya nga na-experiensyahan sa mga Egyptian. Bisan sa kang Pharaoh. Pero kini nga warning, Pastor Joy, this is the heaviest warning. Nga, bisan dito sa Dine Plague. Yes. Nga tungkol is 3 days gutong kangit-git. Grabe itong mga warning. Pero karon nga warning, specifically mga kaigsuunan, warning na gyud sa mga anak nga kinamangguangan nga og dili gyud buhian. Di gyud ipagawas ni Pharaoh ang iya makatawhan. Kining warning nga mga igsoon mao gini pinakabugat kay ang kinamagguangang anak mao nagyoy kuhaon sa Ginoo. Napukoy nakita diri, Pastor Pabunag, based sa atong pagtuon last week lessons na to, ang first og 9 plague, mura og walay appeal ang Israelites sa maong nga mga plagues. Yes. Wala sila igon nga bunay sila buhaton, wala sila laing buhaton. Nakita lang nila nga na-exempted sila sa 9 plague. Na-exempted sila. O gani katong leksyon last week, nagsulti nga ang kung gitagaan og lies, darkness, o uban pa diha nga mga kamatay, makita nato nga ang mga Israelites dito sa Goshen, way problema. Way problema. Pero kaning ika-10th plague, appeal sila. Appeal sila, Pastor Pamuno, kay dili lang ang Egypt. Dili lang ang mga Egyptian, kundi ang tanan gyud. Kung dawato na to, Pastor Joy, nga kining gitawag na to dirig Passover, kanang warabag memorial celebration sa mga Israelites, kung ang kaluwasan, mga kaigsuunan, para sa tanan, og ang sala, ang tanan nakasala, og kinahanglan sa dugo ni Jesus nga kabaton sa kapasayloan, Pastor Joy, dili gyud mahimo, nga dili apilon ang mga Israelites, aron sila pod, Pastor Joy, ako nakita, nga maapil pod sila ni anang kaluwasan. So, katunggingon nimo nga, kung giapil na sila ni ining panahon na, ako nakita, mga igsoon, of course, kay this is for me, murag universal event ni Pastor Joy, dili lang ni kay
Diya lang, I don't know kung tibuok ba yun kalibutan mga kaigsunan, pero kinahanglan ang mga Israelites maapil ani kay ang obedience, nag-ingon ng atong lesson, Pastor Joy, matters most, labi na gyud panahon mga kaigsunan sa pagtudloon niya sa gitawag na tuog alam that is slain nga kanang katapusang halad nga mo si Jesus Christ dito sa cross nga nagpakamatay siya sa tanan. Mo hinungdan mga kaigsuonan o Pastor Joy, kini nga napulo gisulti gid sa Ginoo nga apil gyud ang mga Israelites ani kay naa ni kalabutan sa umaabot nga manluluwas unya nga atong mabasa mga igsoon diri sa New Testament. Mao ang pagpakamatay sa Ginoo dito sa cross ug pag-ula sa iyang dugo. Gani ang atong election din sa Sunday. Nindot kay siya Pastor Pamunag Yes. kay gikuan din nga significant in biblical symbols. Yes. Symbolism. Symbolism. So, ang magisgot na ika og 10, no? Ika 10, mura na siya complete. Complete. Oh, just like for example sa 10 commandments, no? Ang gihatag sa Ginoo is a revelation of his divine moral law. The 10 plagues, the 10 Egyptian plagues point to God's full expression of his justice and retribution. So sa ato pa diay, katong napulo, kumplito to siya sa pagpakita sa iyang mercy, sa iyang justice, ug sa ihaw niya nga judgment. Yeah. So, importante yun mga kaigsunan nga, ang Ginoo, daghang kay siyang mga chances ba? No? Daghang kay mga chances yun. It's a matter of, kuan yun ba, kanang pagpili yun nimo kung unsag yun ang imong desisyon. Murag paminan ko Pastor Pamunag, marabag mahitabo ni siya sa ato nga kapanahonan nga. We need also to choose asa man gyud ta. Pastor Joy, anak kanindot sa Ginoo kay dili siya usa ka Dios nga kana bitang Ugson. mao ora gipugos ka dayon or gipaabtan ka sa silot without kanang og sila pa wala bay warag process. Murag ka gibunalan ka, ganun gibunalan man ko. Ganun gibunalan man ko. Pero diri sa atong lesson, Pastor Joy, ug mga kapaglaom, klaro jud kay diri nga nag-ingon nga the most solemn warning was given to Pharaoh. This will be a just judgment upon his pride, exploitation, violence, and idolatry, all of which have triggered these calamities upon Egypt. Meaning mga kapaglaom, naghisgot ganyan sa Pastor Joy nga, karong present nga situation, Pastor Joy, ang Ginoo gyud maghatag yun og mga panghimangno. Sa dili pa moabot ang gitawag mga igsuon nga distraction. Kay kahibalo man gyud ta sa story, Pastor Joy. Ganiha, istorya ta, ito man yung nakita nga si Pharaoh, na apil gyud siya sa kining punishment nga gipahamtang sa Ginoo o kini nga mga warning, mga kaigsuonan, makita na to ni sa atong kinabuhi. Ikaw, Pastor Joy, nakabantay ba ka nga na panahon nga giwarningan ta nga kuan kay para nako sige gyud ako nag-experiencehan nga naagi mga warning. Kaog dili gyud ta magpatuo, naagi coming or result nga distraction mga kapaglaom. Dili naman mo kuan ang Ginoo og personal nga siya mo badlong na to. Naamay mga tawo, bisan ang ihang nga pulong, muhatag mas pagbadlong. Ang atuwa lang yun mga kigsodan is, kanang atog yung tuhuan kung unsag yun ang gipadayag sa Ginoo. Muna ang gikinahanglan yun nga, muhatag yun ta og spend time yun ta ngadto sa Ginoo, Yes. Pastor Pamunag aron. Ato pag yun masinati ang kung kinsa pag yun siya. No? Unsad siya sa ato ang kinabuhi. Kay kung moabot man gani ang decision sama sa pagpili, wala na rason pa sa pamunag nga dili ka kapili sa Ginoo. No, musunod jud ka sa iya. No, musunod jud ka, mopili jud ka sa iya. Kay kung di ka mopili siya, na may mga eksperyensya dinhi nga nitabo gani. Nag-ingon siya dinhi. God is the judge. He is against pride, injustice, discrimination, arrogance, exploitation, cruelty, and selfishness. So kini nga mga butanga, kung dili na to ni mabuhian, nga gitambagan ta, kita ra gihapon ang maani, Pastor Pamunag. Yes, mao ginay mahitabo mga kaigsuonan no, usahay gani Pastor Joy, naanay ka ng immediate nga result ba. Dili na usahay moabot pa sa pagbalik sa Ginoo, usahay gibuhat ni moron naana dayoy result. Ang uban na usahay moabot 1 week pa, 1 month pa, or diha gid sa judgment day. Ato gyud makita nga kon nagingon ni Pastor Joy, di na to nabuhian mga kaigsuonan, then we will suffer the consequence. Ang Ginoo biya is a God of
justice and mercy. Giingon nimo ganiha, o justisya o kaluoy mga igsoon. Ang warning, ako nakita Pastor Joy, apil na nis kaluoy. Kung basahon nimo ang Exodo 12, verse 9 or verse 10 diha, imo gyud makita nga gisultihan na sila daan nga wa na unyay sama nga hilak unya madungog sa Ehipto nga kasakit nga hilak unya kun ang kasing-kasing ni Pharaoh iyahang pagahion. Meaning, naagi warning. Kana bitang inan bitata sa say nga, basig magmahay ka na imong buhaton, ayaw nagbuhata kay ugi mo nang buhaton, basin unyag mabunalan ti ka, or basin unyag dili ako'y makabunal nimo sa imuha kana mga gagmay patang bata ba. Posible, dili pagani na to buhat bunalan, di pagkita bunalan Pastor Joy, wala na. Mapanisa na ta kay ako mga kaigsunan, ka-experience ko sa una kapag ingon sa kong mamang ayog laag. Nilaag may ko. Bunalan? Oo, di. Wa pagani ko na bunalan. Paglaag na ko, nabunalan ko sa silingan kay sa una mga igsoon, Pastor Joy. Kuan man sa una, wa may balaod pa na bitaw ng usahay. Apilon man tag bunal bisag ang silingan, way labot silingan. Apilon man tag bunal di. Nabunalan na hinuon ko sa silingan. Wa pa ko nabunalan sa kong inahan. Pas nabunalan pa ko sa kong inahan. So, usahay mga kaigsunan, maduble ang mga kining mga results. Okay, dinita sa Monday, Pastor Pamunag, gwapo po kayo nindri sa Monday. Kaning healing the body. Mura ba og, igon pa din sa atong leksyon, sa Exodus 12 verse 1 to 20, what specific instruction does God give to Moses and Aaron before Israel leaves Egypt? Mo ni panahon na nga, gitugutan na sila sa pagawas. Yes. O nga, pwede na sila mo adto na, mo biyahe na. Pero grabe kayo ang ato nga lesson mga kaigsoon na barag dako kitag makuha po din nga lesson Pastor Pamunag. Kay nag-ingon sa dinhi, one would expect God to instruct Moses and Aaron about how to organize the departure from Egypt. That is how to make provisions for the escape, especially for the elderly, mothers with small children, animals, and so forth. Kanabang daghang mo kagbantayan na mga tiguang, nga na mga mananap. Bailong taon ni og mga pulo lang ni Pastor Pamunag. Libo-libo biya po din niya. No, na mga bata na pay gipatutoy, ingon pa din nga medyo dangayo sila og instruction unsay pamaagi Pastor Pamunag sa paggawa, sa pagbiyahe. Imagine mo ni ikaw gud mga kita Pastor Pamunag ay kakita mo jud kanako nga nagbiyahe nagbiyahe tong nangadto ta og China nga gadala ko og tubig nga bawal pa gyud sa eroplano magdala og daghang tubig ala lang di ko magdala og tubig kinaman may patutuyon o niya daghang kindadunon bugat kayo pero kani nga katong gamay lang to ako na express pero mas grabe ni nga mobiyahe ka may tatog nay pakiyaw Pastor Pamunag nga bus bilang ka bus, sakyan, no? Kini, baklay ni mga kigsunan. Ang uban na ni, sakay sa manap, di pa yun di maigo. Di yun nalim, Pastor Joy, kay, og ako nakita bitaw mga kapaglaom, no, o mga kaigsunan, kung ang tao ragigipasagdaan ato nga time, Pastor Joy, murag di yun kaabot, way makaabot sa Egypt, asa Kinan, wag yung makaabot, kay kanagong diha palang daan sa Sanan biya ka nga, paggawas pa lang ni mudaan, perti nang init kayo sa nga tanan niya, napay mga idaran, nakabasa magiging nga along the way, Pastor Joy, dagang magiging kayong wala kaabot po sa promised land. Pero I know and I believe that without God's provision, dili gyud ta makaabot mga kaigsuunan sa atong padulngan. The same story sa present situation nato while kining ni atas kalibutan, Pastor Joy, kung di tatabangan sa Ginoo, of course, ang Ginoo naghatag instruction. Naghatag instruction unsay buhaton, unsay ilahang balunon, unsay ilahang himuon, pero mga kaigsuonan, without the provision nga gihatag sa Ginoo, di gyud mahitabo nga kanang successful ang Exodus journey. Nasa tong leksyon, ino nga nakai-comment ni Pastor Pamunag, dini ko giganaan ba? Ingon sa ni, God's instruction is surprising. Naanis tong leksyon. Naanis sa Monday mga kaigsuonan. Ingon pa din he tells them how to celebrate the Passover. So, ang ilahang main nga concern, ang ilahan nga pagbiyahe. Ingon ang Ginoo nga, i-celebrate ninyong Passover. Kay dinhin ninyo ma-experiencean kung giyon sa unsaon mo
pag-lead, unsaon mo pagpangga, unsaon mo pagluwas sa Ginoo. O nangiyaw sa dinhi. In other words, the focus is on worshiping the Lord who was going to redeem them. Everything else would follow in due time. So nakita na to during sa biyahe, sa Exodus. Mura og naginahinay biya og implement kung unsaon pagplastar ang tanan. So, kung ang ibong concern, ang pagbiyahe, ayun ng Ginoo, isaulog sa ang Passover. Kay mo ni ang kaluwasan nga akong itanyag kaninyo. Worship. Ang ako yung ikakamit na Pastor Joy, kana sakto gina, kanang giingon bitaw nga unaha lang yun ang Ginoo. Ginoo. Kay kanang uban manggod, Pastor Joy, usahay manggod, murag ma-focus ta usahay sa, ibutang na to, business. Oh. Ma-focus ta usahay sa business. Unya, ang Ginoo murag ato na hinuong na second priority. Nga atong hinumduman unta nga ang Ginoo sa Deuteronomy 8:18 nga siya mo'y naghatag na tog kaalam unsaon nato pagbaton aning mga kabtangan. So ang nahitabo, unahon nato usahay atong business, maulahi ang Ginoo, usahay mga kaigsunan daghan tag-abot pero dili kayo fulfilling ang atong kinabuhi. Pero kon unahon nato ang Ginoo nay bahala sa ato ang business. Nabitaw kaigsunan nato mga igsuon nga di gyud siya ba tighatag og kanang ikapulo, Pastor Joy, kay nga iyahag yung reason nga kulang pa nganong mohatag man kog ikapulo. Pero ako siyang giingnan nga sulayan lang nato within 3 months. Ug mohatag ka kung naa kay panalangin, praise the Lord, kung wa kay panalangin ako'y bayad nimo, ako ang hulipan kung panalitan og dili ka panalanginan. Ug ako nakita, Pastor Joy, sa dihang iya nagimo, wa na, dili na siya sa una mangita og kanang kinsa pay mo order niya. Diha na diretso naanay manawag niya mo order. So kana diha, Pastor Joy, nakita nako naanay relation karon og sa una nga Ginoo ri una sa Passover. Klaro man jud kayo ang Ginoo naghatag siya didto og instruction nga mag-ihaw og kining karniro, ang dugo ibutang sa doorpost. Dayon gawas pa sugbaon unya dili kaunon nga raw kanang wala giluto. Dili kinilaw. Oh, gani pagkabuntag og naay masubra, sunugo na lang gina siya. Naapag unleavened bread, kining unleavened bread ang kining gitawag na to og patubo, gisimbolize na siya sa sin. So walay patubo mo na nga kini nga bread, Pastor Joy, kanang murag ako nakita dito sa una nipis, walay dili baga kay wagoy patubo. Plus kana pag yung herbs nga bitter nga kanang pait kay nga tanan to kining remember nga sa kapait sa slavery time nga gihatag sa Egypt or sa pagkuan sa ila, kining pag-slave sa ila. So kining tanan nga mga instruction, Pastor Joy, ako nakita nga kung sundon lang gini sa mga tao, the same as with sa atong present nga situation, God will provide everything along the way. Napa yung isa pa sa pangunag. Mo relate ba sa imo ang sige. gigipasabot? Ingon sa dinhi sa atong leksyon. Each family was to prepare a lamb with nothing wasted. Yes. Oh, ingon sa dinhi. Everyone had to eat his or her portion. And if the family could not consume the entire lamb, they were to eat the meal together with another family. So kini nagpasabot, Pastor Pamunag, maghimbitar, manghinatagon, dili kay murag imong suluhon, no? Murag gwaputong imong dito sa Israel nakabantay ko one night, first night gyud nga natulog mi. Nakakita ko og kanang group of people ba nga nag-ihaw sila og mga karniro nga katong panahon po dani nga Passover kay time man gyud tumog pagsugod. Nag-ihaw sila mga kapaglaom og akong gilili bitaw. Wala man pod nga sila-sila ra kay naman po uban nga mga family. Kay nakita na to, Pastor Joy, kini mangyong Passover, dili lang ni siya for our own family. This is the family of God nga gakinahanglan og cooperation, gakinahanglan og participation kay kini nga time mao biya ni sunugdana na unya sa ilang paggawa sa Egypt. So mao ni ang una nga laka nga gusto pabuhaton sa Ginoo nga sa sulod sa balay sa mga Israelites na ang pagtinabangay, na ang paghinatagay, na ang kining duyog sa unsang kalipay nga ilang nabatunan og mga pagkaon. Kay kung ako po ning sinabton sa kuang pagsabot, Pastor Pamunag, magisgot ka og food. Oh, magisgot ka og food. Ang Ginoo man maoy spiritual food, ang ihang pulong mo may spiritual food. So dili lang nga kita-kita lang nga mabusog ta o malipay ta sa
pulong sa Ginoo. We need also to invite others pod nga mabusog po sila sa pulong sa Ginoo. Makasabot po sila mo nang sakto ning programa sa atong nga church nga TMI. Total membership. Total membership involvement. Nga dili lang nga para lang ni sa pastor. Yes. Dili lang ni para lang ni sa mga direktor, dili para lang ni sa mga elder, kundi total member involvement. Involvement di si Pastor Pamunag nga mismo ang pamilya mangimbitar, no? Imbitaron. Mo na nga kung doon naman ganita yung mga kuan Pastor Pamunag kanang wara og concern ta sa kaluwasan sa uban. Nagtuo mangyud ko ni ang gipang imbitar mga suod ni. Ani suod pod og iimbitaron itong kuan ilang din nila kaila kayo. Kato yun ning close jud kay nila. So kung maghisgot ta og pag-share sa spiritual food gento sa uban, atong ibitaron ang pinaka-close nato. Mao ni ang goal nato for this year mga kaigsunan nga. Di ba nam to sa to cared family, neto cared na sa una. Intercessory family. Oh, intercessory family. Oh, kini warag makasulod di sa ni Pastor Pamunag. Yes, of course. Pastor Joy, ako lang po dungagan gamay, no, mga kapaglaom. Dili lang po tingali suod lang po nato, no? Kay, of course, no, sharing a meal, mga kaigsunan, is not only nga kay suod nato. Dungagan ako ka Pastor Joy, naapoy sa suod nato, naapoy sa dili suod nato. Kay, kung maghisgot tayo og cared family, dili nato na sila mga suod, ato na silang gipili sa beginning of the year nga ato sila mga kaigsuonan nga i-care. O nakita na to, Pastor Joy, nga kinibitang Passover. Kanunay ni nga gina-celebrate mga kaigsuonan. O kanunay ako ning mahinumduman anang 14th day mga kaigsuonan of the month. Mauna ang panahon nga ilan ning i-celebrate kanang the 14th day of Nisan mga kaigsuonan nga ilan ang himuon ng Feast of Unleavened Bread. Mo nga katong kami didto minatimingan na mo Pastor Joy, nag-ihaw sila mga karniro o ila pong ginabutang ang mga dugo diha sa mga post. O katong giingon bitaw nimo nga mag-share, of course kay nakita na ko dito perting yung daghanang family and I probably say nga mga relatives po to nila Pastor Joy sa imong giingon nimo. Gani diri sa tong election mga kapaglaom, nangyon din sa last portion sa atong lesson sa Monday. The celebration of the Passover was to remind every Israelites of the mighty and gracious acts of God on behalf of His people. This celebration helped to secure their national identity and seal their religious conviction. So kining Passover, Pastor Pamunag, is a reminder, dili lang tingali sa mga Israelites, kundi sa ato pod nga kinabuhi nga gipakita gyud ang grasya sa Ginoo. Yes. No, as long nga ikaw mudawat, as long nga ikaw mutuo, as long nga ikaw imong gi-embrace ang mao nga mensahe, musunod jud ka ng obedience pito Pastor Pamunag bitaw nga musunod jud ka. Yes, nakita mo ginato, no, mga kaigsuonan nga katong pagpakamatay sa Ginoo kanato kanang ingon ni Pastor Joy ug ang grasya nga iyang gihatag, dili magud igo taman ra ta diha. Kay bisan ng taon nato sa Israelites, ang obedience kanang giingon nimo importante kay na sa nga tanan kay gakinahanglan mangyod nga ang mga katawhan sa Ginoo musunod pod dinha sa iyahang mga instruksyon diha pod siyang mga lakang. So meaning ang grasya na motong ang grasya katong haysop bitaw nga mao'y gigamit aron sa pagbutang og dugo sa ilahang duha ka mga pultahan kay duha may gisgutan di sa Exodus chapter 12 nga kato is a symbol of God's grace nga kung di gyud ka mo butang ato Pastor Joy, then ang mahitabo, wala tong haysop nga katong imuhang symbol, meaning wala gid nimo gidawat ang grasya. And in that way, makita na to nga kining ato ang pagpangalagad, dili lang ni mga kaigsuonan nga puro na lang gyud ta moingon ta nga salamat sa grasya sa Ginoo. And when we receive the grace, we understand, we act nga ato po nang himuon nga. Oo, dili na ingon nga magsigil nga gihapon ta nga grasyahan na ta pirmi kay ngano man human nga nakadawata, ato na po ng kinabuhian. Ato na siyang puyan. Actually, Pastor Pamunag, dili lang jud to katong dugo ang gibutan, kundi ang imong pagtuo. Amen. Nga mooy nag-push nimo ang imong faith
nga imong gituwa ng mensahe nga being obey ka sa pagbutang. Of course. Kadong imong pagbutang sa dugo dito sa doorpost nimo, ebidensya to sa imong pagtuo nga imong gituwa ng mensahe. I believe, Pastor Joy, nga. Kay base ng uban bitaw Pastor Pamunag ang kadtong dugo. Bisa, pero that's the symbol. That is part of our evidence of our faith. Kay gatugan ni ko, Pastor Joy, nga na mga Egyptians ato nga natabangan sila, naluwas sila ato nga time. Kay pagtanaw nila nga naay unsa ni, naay dugo unsa mo na ang utana, mao na di ilang. Labi na tong na mga nakaminyo tingali og wow, no, silent man ang posible na mga paghitabo bunang nagpasabot jud diri Pastor Pamunag, no matter kung unsa ang imuhang kinabuhi, ang importante lang yun nga imong juntuan. Mga kapaglaom, medyo tuwan dito tayo kay nga panahon. Lami dito kay i-discuss pag yun. Namo ni Pastor Pamunag, pero kibalumi nga video gamay-gamay na lang nga panahon, amo na lang tagaan ang katapusan nga statement na binan ni Pastor Pamunag. Mga kapaglaom, ang Passover, usa ka day in which God deliver His people out of the land of Egypt. Ug unta, kana, padayon sa pag-observe sa mga Israelites. O kana maghatod mga kaigsunan sa paghinumdum sa kaayo sa Ginoo sa pag-deliver na to gikan sa sala mga kaigsunan sa ato nga later nga part karon nakabalutan mga kaigsunan nga only the blood of Jesus Christ can deliver us from this sin nga nagdaot sa atong kalibutan o pinaagi ra gyud sa atong pagsalig pagtuo mo na giingon ganin ni Pastor Joy nga dili sa pinaagi sa dugo kundi pinaagi sa gahom sa atong Ginoo nga atong gituuan nga nagluwas ka nato o padayon ta sa atong leksyon ini nga semana mga kaigsunan. Di ta magdugay, Pastor Joy, wala naman igong panahon, ako mong hangyon sa pag-ampo uban ka namo din sa studio. Amahan nga balaan, salamat kayo Ginoo nga adunay mga sugilanon kaniadto nga nagpahinumdum ka namo kung unsa kagamhanan. Nagpahinumdum ka namo nga dili maayo magapabilin diha sa pagbuhat o mga sala o sa paglunang sa sala. Kay ang sala makadaot ka namo. Sama kini Ginoo sa usa gayud ka taya nga mag-ut-ut sa among kinabuhi. Mo hinungdan nga kami malipayon tungod Ginoo sa dugo ni Jesus nga giula dito sa cross ug kana among sa ulugon kanunay ang kadaugan. Pinaagi sa pagsimba kanimo, pinaagi sa pagsunod sa imong mga kasuguan ug pinaagi o Dios sa paglakaw sa dalan nga matarong. Salamat nga ikaw nagdungog ug nagpanalangin sa matag usa kanamo ug ngadto sa among mga viewers nini gabi. Tapuso na mo kining taknas pagtunuban sa imong panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.